Sa loob nga ng 10 taon na pagsasama namin ni Mister, madalas nagbabangayan, madalas magkaaway. Eh nandun pa rin naman yung pagmamahalan syempre. Tumagal pa ba kami ng 10 taon? So anyways mga mare, ito nga pala yung kaganapan nung Sunday ng gabi. So bali mga mare, wala talaga kaming kabalak-balak na magluto nga ng konti at i-celebrate nga yung aming 10th year anniversary. Gawa ng ayun nga, may sakit nga si Ining, nilalagnat siya. Isa pa mga mare, bigla nga siya nagka-work niyang araw na yan. Tapos mga mare, alas 6 na siya ng hapon nakauwi. Dahil sa wala nga talaga akong balak na magluto ng ganyan. Eh talagang hindi nga ako naglinis ng bahay. Gawa ng binabantayan ko din nga si Ining ng maigi. Pero thankful talaga ako nung paggabi na nga hindi na nga siya mainit. Pero syempre, binabantayan ko pa rin nga at baka nga bumalik na naman nga ang lagnat. Nung dumating si Mister, medyo makalat talaga yung bahay. Tambak yung 2PE, may hugasin, makalat yung kwarto. Intindi naman niya kasi nga may sakit nga si Ining. Nung makarating pa nga siya mga mare, saka pa ako magluluto ng aming panghapunan. So nagsaing na ako. Tapos ayun, wala na pala kaming lulutuin na ulam. So kailangan din namin lumabas at pumunta ng bayan. Tapos bigla na lamang namin naisip ni Mister na mag-carbonara na lang kaya tayo. So ayun, kahit medyo gabi na, mag-aalas 7 na nga, lumabas nga kami para bumili nga nitong pang-carbonara. Masaklap pa mga mare, medyo traffic nga. Pero expected na din naman namin dahil palagi ngang gano'n. So ayun, sa dali na nga lamang pala ako nagpunta. Kulang-kulang nga lamang yung ingredients. Hindi ako bumili ng bacon kasi medyo mahal. Yung mushroom naman wala akong pagkitaan kaya hindi ko na rin nga yan nilagyan. Saka isa pa mga mare, matitira lang talaga yun kasi hihirangin ko lang talaga kasi hindi nga ako kumakain. So bali, yung pinakalahok lang talaga niyan is yung sweet ham. Pero isang balot naman nilahat ko na tapos yun. Di ko nga pala yan tinipid talaga sa gatas at hindi ko nga yan hinaluan ng tubig. Purong gatas talaga. So dahil gabi na nga niya no nakarating kami, hindi na rin talaga ako nakapag-set up nga ng camera. Kasi lalo talaga magtatagal kapag ka nga nag-vlog pa. Pagkarating kasi talaga namin, nagsalang na kaagad ako ng tubig para dito sa pasta. After dun sa pasta, sinunod ko na rin nga kaagad itong sauce. Habang nagluluto, nag-iimis-imis na rin nga ako dahil napakakalat talaga. Madali lang naman magluto nitong carbonara at saglit na saglit lang din talaga. Bale, di ko nga pala nasabi sa inyo, naglagay din nga pala ako dyan ng maraming cheese. Pampadagdag creamy din kasi talaga at napakasarap kapag ka nga sobrang dami ng cheese na inilagay. Bukod pa nga yung ilalagay natin sa ibabaw kasi mas masarap may cheese sa ibabaw. Tapos nagtira din lang ako ng konting slice ng ham para naman meron din tayong pantopping sa ibabaw. Syempre nung maluto, sinali na rin nga pala namin dito sa lagayan. Habang si Mr. ay bagong ligo, ako naman naliligo na sa pawis. Grabe talaga yung pagod ko dyan kasi pagkarating namin wala na talaga akong TV. 1 kilo lang naman tong niluto ko pero talagang yung pawis ko pang isang buong araw na. Yung tipong maghapon ka lang nagbabantay ng anak at wala kang nagawang gawain sa bahay. Tapos ayan, nung gabi ngarag na ngarag kasi ang daming ligpitin tapos nagluto pa nito. So anyway, dyan na nga pala tayo sa paglalagay ng toppings at tapos na nga tayong pagluluto kaya naman maglilinis naman ako or maghuhugas ako nung aking mga pinaggamitan. Pag ganito kasi talaga na magluluto ka, naku, asahan mo na napakaraming hugasin after. Kaya rin talaga ayoko ng mga handa-handaan na yan. Dito nga lang sa 1 kilo lang yung niluto ko, napakarami na talagang hugasin. Kaya kapag birthday talaga namin ni Mister, hindi na talaga kami naghahanda. Kasi alam ko ako rin nga yung mapapagod sa huli. Yung tipong nagastusan ka na tapos pagod ka pa. Parang di na lang talaga nag-birthday. Anyways, back to the video. Ayan, bumili lang din pala ako ng 1 pirasong pizza lang tapos maliit na ice cream. Ito na nga yung pinakahapunan namin at syempre nagbigay din nga pala ako kina Mother. Kasi 1 kilo din nga yung niluto namin at di naman namin mauubos yung dalawa. Anyways, ini nga pala natutulog ng mga oras na yan kaya talagang malaya akong nakagalaw dyan. Bumawi rin nga sa pagtulog kasi maghapon nga siyang hindi nakatulog niyan. Gawa ng masama nga yung pakiramdam. After ko maglinis mga mare, naligo lang muna ako saglit. Pero katawan nga lang mga mare kasi gabi na di na nga matutuyo yung hair ko. Finally at nakakain na rin nga ang abab. Alas 9 na ata niyan mahigit. Talagang gutom na nga talaga ako niyan kaya ayan. Nagkanyahan na talaga kami dyan ni Mister. Sa mga ako doon, nagbubulan-bulan lamang po kayo. Dahil sa dami ng pera nyo, walang doktor na makapagpapaligo ng makaya kaya. Huwag kang masyadong halata. Bato-bato sa langit, ang matama ay huwag magaling. Matama ay huwag masyadong halata. O ayan na naman nga si OE at si Nonchalant. Charot. Wala na rin kasi talagang energy dyan si Mister, gawa ng maghapon nga siya nga sa trabaho. Kung mapapansin nyo rin nga pala mga marimate, may rin nga pala yung pagtayo ko diyan. Syempre sinusubukan ko rin nga pala si Ini. After ng chikahan, lafangan, tugtugan, syempre magkakantahan naman. Naranasan ko mag-isa, pilit ko na nilibot ang tulad na, at nasabi ko pero yan nga lamang yung mapapakita ko kasi baka makapiright na nga tayo. So paano ba yan? Hanggang dito na lamang muna. Bukas ulit. Bye!